because he likes his music there. So siguro dadali niya yung kanyang mga CD, maybe his speakers. Para sa saksi, Mark Zambrano, nag-uulat. Sa ibang balita, ipinag-uutos ni President-elect Noynoy Aquino sa DPWH na pag-aralan ang halos 300% dagdag singil sa South Luzon Expressway. Saksi si Ivan Mayrina. Dahil hindi na pinayagang makalapit sa mismong bahay ni President-elect Noynoy Aquino, isang liham ang ipinaabot ng piston sa bagong Pangulo. Hiling nila, ipatigil ni Aquino ang halos 300% taas singil sa South Luzon Expressway. Pati ang One Utak Party List kumikilos na rin para ipahinto ang taas singil. Kahit ano raw kasing ganda ng SLEX ngayon, hindi raw katanggap-tanggap ang paglobo ng singil sa toll. Sumot pa ng grupo, mas mahal pa ang ipinatutupad ng singil sa SLEX kaysa sa kasalukuyang 2 pesos at 12 centavos na per kilometer rate sa mas mahaba at di hamak na mas malapad ng North Luzon Expressway. I cannot understand the difference in pricing and the amount is so anlaki ng variance, no? And I think this has to be explained to the public. Bakit dito mas mahal while NLEX where everybody's enjoying at maganda naman, bakit dun mas mura? Sa halos 2 pisong itataas sa SLEX toll rate kada kilometro simula 30 ng Hunyo, mula Alabang hanggang Calamba pa lang, 77 pesos sa babayaran ng mga kotse at iba pang Class 1 vehicles, 155 pesos sa mga bus, at 232 pesos na sa mga truck. At tiyak, ayon sa One Utak, makaapekto ang dagdag singil sa mga negosyo at serbisyo na kinakailangan dumaan sa kahabaan ng SLEX. Bagamat bukas sa oposisyon, ginit naman ng Toll Regulatory Board na obligasyon din daw ng gobyerno na pahintulutan ng toll hike. Nakapaloob daw ito sa kasunduan nito sa mga investor na nagpaganda ng expressway. Katunayan, inabot daw ng 11 bilyong piso ang gasto sa pagpapaganda ng SLEX. Halagang kailangan naman daw bawiin ng mga namuhunan. Pagkatapos naman po nilang magawa at magampanan ang lahat po ng obligasyon nila, sana po maintindihan natin yung pong namamayaning toll fees sa ngayon ay yan po'y angkop lamang dun sa napakalumang SLEX natin noon. Pero desidido mga kontra sa toll hike. Kapag nabigo daw sila sa TRB, sa Court of Appeal sila hihingi ng temporary restraining order. At kung sa bandang huli ay mabigo pa rin, sa LTFRB na raw ang punta nila para humiling na lang ng dagdag singil sa pasahe. Para sa mga bus na bumibiyahe sa SLEX, 10 hanggang 20 sentimo kada kilometro raw ang maaaring itaas sa pasahe. Sabi naman ni President-elect Aquino, rerepasohin niya sa DPWH ang abot langit na taas singil. Pag nagkakaroon ka ng increase ng 2.5 times, according to the paper, so 250%, one has to wonder, bakit gano'n ang increase? Kulang ba yung rate na binigay to begin with that will justify massive changes? Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. At good news naman po sa mga senior citizens, simula Hulyo ay ipatutupad na po ang inyong 20% discount sa gamot kasunod ng pag-aproba ng Implementing Rules and Regulations ng Expanded Senior Citizens Act. Saksi si Bernadette Reyes. Simula sa July 6, buong-buo na makukuha ng mga senior citizens sa bansa ang 20% ng diskwento sa mga gamot at pagkain. Sa wakas ay pinirmahan na kasi ngayong araw ang guidelines ng Expanded Senior Citizens Act na nitong Pebrero pa inaprubahan ni Pangulong Arroyo. Kaya naman ang mga senior citizens tulad ni Yoli Luvina, tuwang-tuwa na hindi na lang sila mapapako sa kasalukuyang 8% diskwento. Nakakatuwa po yun. Tsaka siyempre, malaking tulong sa amin yung mga senior citizens kung sakali nga. The purchases of senior citizens, provided these are the ones enumerated in the law, will now totally be free from VAT. Kasama sa mga produkto at serbisyo na hindi napapatawan ng VAT para sa senior citizens ay ang pagkain sa restaurant, panonood ng sine, hotel accommodation, gayon din ang professional fees ng mga doktor, medical at dental services, laboratory fees sa ospital at gamot. Pero sabi ng Drugstore Association of the Philippines, baka hindi raw nila kayang ibigay ang benepisyo sa July 6. Kailangan pa nila ang panahon para ma-reprogram yung kanilang mga machines o kanilang system para maka-adapt sa bagong batas. Pero may sagutan siya ng BIR. Tapakan lang natin ng VAT exempt resibo, ayos na po yun eh. O kaya gumamit po tayo ng loose lip. Ang 5% discount naman sa electricity at water bill, sa buwan ng Disyembre pa inaasahang may papatupad. Pero kailangan nakapangalan sa senior citizen ng bill. Dapat din hindi higit sa 100 kilowatt per hour ang konsumo sa kuryente, habang 30 cubic meters naman sa tubig. Bukod dyan, mandatory na rin ang PhilHealth coverage ng mga senior citizen. At simula sa susunod na taon, may 500 pisong pensyon din makukuha ang pinakamahihirap na senior citizen. You have to be
forsaken, abandoned, neglected, frail, sickly, without any source of income. Pero para kay Mang Bobby, dapat walang pinipili ang batas. At wala nang pipiliin. Kay indigent ka, kay ano kami, kaya ka, basta senior ka. Bagas ano, baldado ko niyo. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan huling laban ng Lakers at Celtics, sinubaybayan ng mga Pinoy. 15-minute preview ng pelikulang Eclipse, mainit na inabangan sa Italy. At tunghayan ang samba dance moves ng isang baby sa Brazil. Wow, balitang hatid, Nargisang Liga ng Katotohanan. Sama nating pagiging saksi.